Sandali. Panginoong Diyos, sa gabi pong ito kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil po muli kaming mag-aral ng aming mga dapat pag-aralan sa gabing ito. Ito po'y magbibigay sa amin ng kaalaman galing po sa aming mga instructor. Sana po Panginoong Diyos ay ibigay mo sa amin ang biyaya ng kaalaman nga makamta namin sa gabing ito para po ay lahat na ibibigay sa aming mga instructor, sa aming mga professor ay madali naming maintindihan. Ito pong lahat ay aming tatanggapin sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Doc Laing. At sa ating klase ngayong gabi, mga kapatid, we'll be talking about the art of worship or Christian music and the art of worship. Ito po ay ating supplementary, mga kapatid, dahil wala na po tayong masyadong panahon. Pero ipapadala ko sa inyo ang ating curriculum dahil hinati ko na po ang mga subjects ng Master of Divinity at Master of Pastoral Theology para hindi magkahalo-halo. Katulad ng ating ginawa in this fast track na hinalo-halo na lang natin. May nagtanong, pwede daw bang graduate ng dalawang masteral kasi sabay naman ang graduate studies of divinity para sa mga DSDiv, Master of Studies in Divinity para sa mga BSDiv, at saka Master of Pastoral Theology for those who opted to become professors sa ating school. So, may nagtanong, pwede bang dalawa ang graduatean? In as much as nakuha niyo na lahat kasi sabay-sabay naman, kasi hindi naman pwedeng hindi magsabay-sabay dahil kulang tayo ng professor. So, ang subject ng Master of Divinity, nakuha na rin ng Master of Pastoral Theology. Ang Master of Pastoral Theology, nakakuha na rin ng subject ng ganun. Ang MSDiv nakakuha ng MPTH subjects. Ang MPTH nakakuha din ng MSDiv subjects. So, naubos po yung lahat ng nasa curriculum. Kaya ang sagot ko doon sa nagtanong, pwedeng graduate ng dalawang masteral ngayong December. In other words, you'll be shooting two birds with just one stone and one expense. Okay po ba yan, mga kapatid? Opo, Dok. Amen po. Okay, Dok. Parang mahina yung okay. So, isa lang. No? Amen. Isa na lang. Kasi mahina ang okay eh. No? Amen. Praise the Lord. Siguro yung iba dyan, mahina ang okay dahil alam na nila yung sagot eh. No? Kasi pag dalawa ang gagraduate mo na masteral, dalawang thesis din ang gagawin mo. No? Kaya ang iba medyo mahina mag-imin. Kasi dalawang thesis ang gagawin eh. No? So, kung gusto ng dalawa na pero pag hindi kaya ng dalawang thesis, balik uli sa June na yung isang masteral. Okay? So, yun po ang ating good news and not so good news. No? Parang lang no? Parang smart carb and not so smart carb. Ang atin naman ngayon ay good news and not so good news. No? So, ang good news,
pwedeng graduate ng dalawa na masteral. Ang not so good news, dalawang thesis ang gagawin. So, siguro, ang kasunod na tanong dyan, sa June na lang ako, Doc. Kasi medyo nagkabulingit na ako sa usay. Okay. Nahirapan sa kalisod, isa pa lang. How much more kung dalawa? No? So, yun na po ang mangyayari. Kung ano yung inilagay ko doon sa classification, kung nalagay po kayo sa MSDiv, MSDiv po. Kung nakalagay ko yun sa Master of Pastoral Theology, Master of Pastoral Theology din po. Tapos kung naalala niyo yung sinabi ko last year mga kapatid, meron tayong conceptualization na magkaroon tayo ng pure Bisaya na anong tawag nito? Na klase. No, kasi ang ating ginagawa ay Tagalog English no? So subukan naman natin ng Bisaya English, no? So siguro mga January, no? Depende sa takbo ng ating mga estudyante. Kung marami na talaga, so we can offer bilingual classes, no? Isang Tagalog English at isa namang Cebuan English or English Cebuan. So, mayroon tayong magiging teacher sa English Cebuan at mayroon tayong teacher sa Tagalog English din. Okay? So, yung mayroon tayong magagaling dito sa Cebuan, no? Marunong silang magtagalog pero mas preferred siguro nila ang Cebuan. Pag nakagraduate na sila sa Master of Pastoral Theology, well, they have to choose kung saan sila magtuturo, sa English Cebuan o sa Tagalog English o Taglish. Okay? So, yan po ang mga future possibilities, no? Future possibilities. Okay po ba yan sa ipalagay niyo mga kapatid? Merong English Cebuan, tapos merong Tagalog English? Parang ayaw no? So, Yes, ano Doc. na lang, Yes po, Doc. Spanish na lang, no? Spanish na lang. Okay. Pwede rin Ilonggo Yes, Doc. English, Basta no? ano yun, Doc? Ilonggo, Cebuan English? Ilonggo English, pwede, no? Oo. Pero kailangan din na sa isang klase hindi bababa sa 20 students. Kasi lugi yung ating Zoom kung hindi tayo makagather ng at least 20 students for every bilingual class, no? So 20 students sa Tagalog, at least sa Tagalog bilingual, tapos 20 students din sa English Cebuan, no? Para ma-maintain natin ang average of 40, no? 40 to 50. Parang yun ang average natin na klase. Tapos malapit na pong magsara yung ating mga kapatid, yung ating mga FT, fast track program, kaya napaka swerte ninyo. Kung hindi man swerte, blessed or blessed, no? Bakit? Darating ang panahon na wala na po tayong fast track. Siguro yung hahabol ng June 2024, makapag-offer pa tayo ng
semi-fast track. Pero mag-i-start na po kasi tayo ng normal, no? New normal. Okay, magkakaroon tayo ng new normal and that is starting January. So all classes will be one semester ay 5 months. No? 5 months. Kasi napansin natin sa fast track, medyo dahil talaga tayo ay nagtatrabaho, medyo hirap tayo sa mga assignments. No, hirap tayo sa mga assignments. Dahil nga yun, fast track eh. So, pero sa pag at pace lang, 5 months, medyo hindi nakakapa-LBM yung mga assignments. Pero sa fast track, maaaring magka-LBM eh. Kasi pag inistricto talaga natin ang implementation ng additional working hours, yung coursework rather, talagang matindi mga kapatid. Kaya starting next year, January, meron na tayong mga bagong mga professor, Professor Laig, Professor Sidran, Professor Nards, Professor Arnel, Professor, sino pa ba yung mga MPTH? No? Professor Soniga. Okay, yung mga graduate ng MPTH, sila po yung magsiserve as professors. Kaya mag-brush up na po tayo sa ating English kasi there is a possibility that we will open our school para sa mga foreigners. Sabi pa ng iba, foreigners. Okay. Anyway, hindi naman nakakatakot yung English nila kasi ang English nila ay mas crooked pa kaysa English natin. No? Ang importante, ma-drive natin ang ating point, no? Sa ating klase. So we can speak like Pastor Jeff, no? Si Pastor Jeff, hindi naman gaano kagaling sa English. Pero nakakahit. No? Marami din mga professors na mga foreign professors na hindi masyadong nakakahit ng English. Pero they can put across their idea, nasasabtan mangyapon. Unawaan pa rin. No? So, we can do it. I have promised you that I will conduct an English class to brush up our English. Hopefully, magkaroon pa ako ng time mga kapatid. No? Pag ang ating mga professors ay hindi a-absent magkakaroon ako ng time mga kapatid. Pero kung ang ating mga professors ay absent din, nawawalan ako ng time, no? Kasi yun na, I have to fill up the gap, no? Kasi hindi mahirap naman din pag hindi nating fill upan yung bakante. Baka sabihin ng ating mga estudyante, porket libre, no? Porket libre yung ating
klase, walang mga subject na permanente. So, yun ang ating mga kapatid, mga challenges sa next year, no? At bigyan nyo ako ng mga kapatid, space dyan sa inyong mga prayer lists, no? Yung inyong mga intercessory prayer lists. Mayroon na po ba kayo yung intercessory prayer list? Yes, Doc. Hindi ko yata na ipadala sa inyo, no? So, papadala ko sa inyo yung yung Wala pa, Doc. Wala pa. yung format ng intercessory prayer list, no? Para mailagay ninyo ako doon, no? At hindi niyo ako makalimutan araw-araw. Kasi pag makalimutan niyo ako, mga kapatid, araw-araw, medyo hihina ang powers ng sabi pa ng mga salita sa labas, bababa ang vibrations. Bababa ang vibrations. At baka hindi natin ma-accomplish yung ating target na as much as possible by January, tayo ay accredited na sa CHED. Amen. Kailangan natin dyan ng powers. Amen. Powers. Wala naman, sabi ni Mrs. White, there is no greatest power on earth, no, that is greater than the power of prayer. So dyan lang po talaga tayo aasa, mga kapatid, no? The power of prayer. Kasi ang sabi ni Ellen G. White, no, ang resources daw ay available eh. Tapos ang susi para mabuksan natin yung resources ay prayer, no? Prayer. So, parang binigay sa atin ng Panginoon yung susi, ay dapat yung susi na natin eh. Isusi na eh, no? Para ma-unlock na. So, importante ang prayer, no? Para sa ating school, no? I like the words ni Ma'am Ramak, no? Yun ang gusto ko na naririnig, no? Yung mayroong tinatawag sense of ownership. Sense of ownership. Yung palaging sinasabi ni Ma'am Ramak na school ito natin, no? School ito natin. I like that phrase, no? Talaga nga pong isang transformational leader si Ma'am Ramak, no? Hindi ako nagkamali na ibigay sa kanya yung subject. From the hands of Dr. Delphine, no? Si Ma'am Ramak ang naging heir ng trono ni Doc Delphine sa transformational leadership. At sinusundan na rin ni Ma'am Ramak yung concept ng Christocratic leadership, no? Christocratic leadership. Abangan nyo yan, mga kapatid. Parang nasa
Nasa 10 yata or 11 session yun. Yung technocratic leadership. So, kung tayo magkaisa sa prayer, mga kapatid, walang imposible sa Panginoon na mabuksan ng ating school with a CHED accredited course or courses. No? Pag ma-approve tayo niyan, mga kapatid, magiging times 10 ng ating kasigasigan. Kasi ngayon parang 10% pa lang yung power no? Yung iba nasa 80%, 70%, no? Pero yung iba parang 10% pa lang Hinihintay pa rin ng yung CHED accreditation para maging 90 to 100 horsepower. So, ipanalangin natin, mga kapatid. Sa ulit, no? Using again the words of our transformational professor, atin ito at para sa atin ito. So, yan po, mga kapatid. No? Ngayon, ang aking gustong itanong sa inyo, bakit po ang worship ay tinatawag na isang art? Why is worship an art? Tingnan natin ang inyong mga assignment. Why? So, ulitin ko. Why worship is an art? Bakit art daw po ito? Huh? Dok, Bakit? Bakit tawag niya ay art? No? Dok, Ano bang ibig sabihin ng art? Okay. Sino pong gusto mag-volunteer Dok. dyan? ako Dok. Dok. Sino po Sige ka yan? muna. Yes, sir, Dok. Okay. Sige, Lieutenant Del Jubin muna. Rosario. Lieutenant Del Rosario. You have the play. Jubin muna. The Akin, floor. Dok. Yes, ikaw po. Why worship? Why worship is an art? Ito po'y ang singing ng pagsamba. Ang pagsamba ay singing ng pagpapahayag ng inyong sarili sa Diyos o sa ating sarili sa Diyos. It's a matter of the heart, no? So naniniwala ako na ang pagsamba ay dapat matutunan. Hindi itong isang talento na pinanganak or pinanganak tayo, at hindi ito rin isang special na regalo para sa ilang piling mga tao. No, ito ay sinasabi ng isang linya sa isang kasabihan sa Western minister na ang pangunahing layunin ng tao ay ang pagsamba sa Diyos at tangkilikin siya magpakailanman. Lahat tayo ay nilikha upang sumamba. Gayunpaman, ang ating mga pagpapahayag ng pagsamba ay natatangi. Ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng isang individual na pagpapahayag ng pagsamba na
tutuklasan lamang kapag tayo ay nanganganib. Na buksan ang ating mga puso. Habang binubuksan natin ang ating mga puso, tayo ay magiging mga daluyan ng banal na espiritu. At ang banal na espiritu sa atin ay pakawala sa atin ng at nagtuturo sa atin ng singing ng pananampalataya sa ating sarili sa Diyos. So ngayon, handali lang at hindi sinasabi ng Biblia na ang puso ay lubhang masama. So sino ang makakaalam nito? Sabi pa sa Jeremiah 17:9 na sa palagay ko ay isa sa mga pinaka miskot na talata dito sa Biblia, sapagkat ang kasunod ng talata sinasabi, ako ang Panginoon ay sumasaliksik sa puso at sinusuri ang isip upang gantipalaan ang tao ayon sa nararapat sa kanyang mga gawa. Pagkaraan ng 7 kabanata dito sinasabi diyan, sinipi ni Jeremiah ang Diyos na nagsasabing bibigyan ko kayo Okay, naputol po si Lieutenant Del Rosario. Siguro nahabaan yung Zoom sa kanyang sagot. nawala. Sabi po. Okay po, hello po. Patuloy po, sabi po sa isang talata. Mabatian, Doc. Sabi pa sa sulatan, sila ay magiging aking bayan at ako ay magiging kanilang Diyos sapagkat sila ay babalik sa akin ng buong puso nila. So at mas lalo itong gumaganda pagkalipas ng ilang kabanata, no, na dito po ay sinasabi the art of the music or singing, isa po ay napakaganda galing po sa ating puso. So Okay. Okay na po. Kasi ang tanong ko art pa lang eh. yes Hindi pa po. ako nagtatanong tungkol sa music, no? Pag-worship po dito sa ating kasi yung art of worship. Yung tanong ko, wala pa rin sa worship. Why worship I'm not talking. is an art? Hindi pa tungkol sa worship per se, no? Ang tinatanong ko pa lang is art, no? So bakit po siya art, no? Hindi pa natin dinidiscuss kung bakit kailangan tayong mag-worship, ano po ba yung worship, no? Except that it says worship is an art. So, ang tanong ko ngayon, why worship is an art? So, what is an art? Why is it connected with worship? Other answers? Ako, Doc, itry ko. Sige. Okay. Why worship is an art? We have first to define an art. What is an art? Oxford language defines art as the expression or application of human creative skill in imagination, typically in a visual form. So, if worship is an art, then it can be expressed in a visible way that others can see, because we use our creativeness in order to express our worship. So every time... Okay, Doc. Yan po, Doc.
Okay, okay. So, thank you very much. I think you have hit the question, no? So, worship is an art Doc, for reasons that in worship you have to express, no, yourself, no, not creatively, no. Pag sinabing creatively, kasama na yung palang skillfully, no, and with imaginations, no? Meaning to say, nakikita din yung kung ano yung imagination mo, it is also being revealed. Kaya nga ang tawag is expression, no? Iba siya sa tinatawag impression, no? Expression sa ato pa. Ang ibig sabihin, may mga ways, no, na makikita ka na kung ano yung expression mo sa pagwo-worship. So, yun ang ibig sabihin ng art, no? Ayon sa na-discuss ni Prof. Joben, no? That worship is an art. Kaya yung tanong ko ngayon, in follow-up with that art, okay, how does because it is an art, because it is an expression, how does Christian worship and Muslim worship differ? Okay. So, paano nagkakaiba ang simba ng Muslim at saka yung ibang mga religion, sabihin na lang natin, sa kanilang kanya-kanyang expressions sa pagwa-worship? Okay? Tingnan natin kung sino yung pwedeng makapag-share. Si Ma'am Sherlyn, no? Ma'am Sherlyn. Nandyan ka ba, Ma'am Sherlyn? Yes po. Okay. So, pwede mo bang ma-describe an expression ng worship ng Muslim at saka Christian? I'll try po. Yung Muslim worship po, as I have observed, kasi parang kapitbahay lang rin namin sila. So meron silang, nagsasala sila 6 a.m. yata, tsaka 6 p.m. So, parang ritual siya, parang routinary. Pero pwede rin naman nating masabi na it's their art. It's their way of expressing their worship. Ang pagkakaiba niya sa Christian worship ay diverse. You focus on the expression. Expression pa lang tayo eh. No? Okay po. Wala pa tayo sa Okay. time. No? Okay Expression po. lang. Para medyo... Okay, so their expression is monotonous. Yun po, monotonous. Tapos yung Christian worship po ay diverse. Yun po. Okay. So monotonous, no? Tapos ang Christian is diverse. Paano ba nasabi mo na diverse yung Christian? Kasi po yung na lang, yung sa Adventist worship, depende dun sa, for example, superintendent. Nasa creativity ni superintendent, yung ikagaganda, ikaka-lively ng program. So, it's kung artistic, creative si superintendent, magiging lively ang Sabbath school program. Okay, sige, babalikan natin yan mamaya, ma'am, ano? Nasa lista sa akin ang kasunod. Katabi mo, ma'am, no? Kaya patamaan natin ang iyong katabi. Okay, Ma'am Janice. Ma'am Janice,
no? Dito sa aking laptop, magkatabi kayo ni Ma'am Sherlyn. Ma'am Janice, meron ka bang sounds? Walang sound si Ma'am Janice. Ang katabi ni Ma'am Janice ay si Leonardo Gaspan. Leonardo Gaspan, mayroon po ba kayong sounds? Ay, sayang ng 5 points. No? Sayang ng 5 points. Sa harapan ni Sir Gaspan ay sino to? Okay, Pastor Chavez. Pastor Chavez. Okay, meron ka bang sound? Wala din. Wala ding Yes, sound. yes, Doc. Yes, Doc. Meron. We're still on the art of worship, no? By talking about the art na sabi ng mga ating mga kasama, ating mga classmates, ay ito po'y expression, no? Pag sinabing art, there is an expression. There is that creativity. There is that demonstration of skills and expression of the imagination. So, ang tanong ko, kung ikumpara mo ang worship ng Christian at Muslim, ano po ang kanilang mga expression sa worship? Para sa akin, Doc, as I have observed Para sa Muslim talaga, po. dahil nito ako sa... Para Hello? sa Muslim, hindi po para sa iyo. Oo nga. Para sa Muslim. Ano, kung para sa Muslim, paano niya, kung sakaling ikaw ay Muslim, no? Granting na lang para ma-valid ang yung sinasabing para sa akin, no? So, mag-role play ka. Ikaw isang Muslim. Paano mo ba sinasamba ang Diyos? Paano mo ini-express ang iyong pagsamba sa Diyos? Una, nakita ko sila, heartily, ni-worship nilang Panginoon, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa sincere talaga. Tapos ay mag-pray sila with sacrifice talaga. Mapunta sila doon sa lastly mapunta sila sa doon sa Mecca, mag-Hajj. Kaya nga pagbalik nila, haji na sila or hadja. At tapos pag mag-pray sila, when it comes sa prayer talaga sila may balik-balik. Tapos ay ang accent nila ay pareho talaga sa how they read the Arabic. Yung ala, batata, yung mga long vowels, short vowels, halos lahat gusto nilang kumpletuhin dahil they are strict in pag-express sa ganyan. Dahil pag ma-express mo ng mabuti niyan, that means ay ikaw ay totoo yung faith mo, totoo yung worship mo. Yan ang expression nila. At tapos lastly ay pag mag-pray talaga sila, gusto nilang matupad talaga. Kaya nga tutuparin nila na by doing yung salat, mag-give sila to offer ng mamigay sila ng mga anong dapat ipamimigay sa mga sa mga tao to para mapakita nila nga they are sincere in their faith sa kanilang worship. So, ganyan. Tapos pag mag-pray sila, titingin at haharap doon sa saan ang Jerusalem or kung saan magbukang magbuka yung yung sun. Kung saan lalabas yung sun, doon sila haharap. Kahit sa man sila, sa barko, o ang barko ay alam mo naman yung barko ay pagiling-giling, tapos yung direction niya ay pero i-approximate lang nila kung saan ang east,
doon sila harap. Yan ang expression nila, the way they worship the Allah subhanahu wa ta'ala sa atin as a God. Although hindi yan totoo ng Allah, pero they express sa ganun na expression. Ganun na, Dok. Salamat, Dok. God bless. Okay, thank you. Okay. So, yan po ang Muslim, kanilang pag-worship. Mayroon silang tinatawag na expression through tinatawag sound, no? Sound. Kakaibang sound. Parang Katoliko din. Meron din silang sound, no? Nakalimutan ko kung ano ang term niyan. Pero meron yung term, no? Yung pagwo-worship with a particular tono, no? Sabi pa nga ni Ma'am Sherlyn, yung pagiging self-determinado, Liturgical. pagiging monotone, no? Monotone. Pero sa kanila, hindi yan monotone, no? Yun ang pinakamasarap na paraan ng pag-express ng kanilang prayer. Sa atin, monotone yan, no? Parang naano tayo sa kanilang mga sound, no? Pero parang siya, closer siya sa Katoliko, no? Kasi sa Katoliko, meron din silang sinusunod na sound o tono, no? Tono. Para like for example, yung sa waray, no? Manimaya ka Maria nga napuno kayong grasya, ang Ginoo nga Dios madahimo, bulahan ka sa tanan nga kababayin-an. Mga ganyan ba? No, meron silang meron lang silang tono. Tapos ang kanilang boses, no? Ang tawag nito. Yung pag umawit sila pala, meron ding expression. Like for example, hindi ko naman yung kaibigan ko magaling magaling kumopya no? So, yun po, no? Okay. Yan po ay expression, no? Another way sa kanilang tinatawag expression, kaya ang worship ay kinonsider ng mga researchers na ito ay art kasi meron yung expression. Mayroon tinatawag creativity, no? So, kung mapapansin niyo sa Muslim, pag nag-worship, meron bang mga upuan sa Muslim? Di ba parang wala, no? Wala. Yung mat lang. Mat. Pero sila magluhod lang kag mag-aten. Individual. Prayer. Mayroon silang prayer mat, no? Yung iba, bumibili sila, may mga binibinta dyan sa mga tindahan ng Muslim na prayer mat. Kasi pag nag-pray ka, kahit doon sa bahay mo, sa ano bang oras ito, alas 4 ng hapon or alas 5 ba ng umaga ito, no? Hindi ko masyadong ma-memorize. Pero alas 2, alas 5. Mag-i-spread nila yung mat. Tapos luluhod sila doon, tapos padapa, no? Padapa. Parang katulad din ng mga ng mga Hudyo, mayroon din silang ganun na expression, ano? So, ang tawag diyan is prostrate, no? Kasi po sa Biblia daw ay ang pag-worship is prostrate naman po. Yung parang halos halikan mo na yung lupa sa pag-express mo ng reverence sa Panginoon, no? So nandoon yung tinatawag expression ng pagrespeto, no? Expression of adoration, yung mula sa taas ang kamay papunta doon parang humahalik sa lupa, no? Idadapa ang kamay ay ilalapag sa sahig, no? Tapos itataas, ilalapag sa sahig. No? So, yun po ang tinatawag expression.
an art. So expression, meron tinatawag physical expression, mayroon tinatawag vocal expression, no? Sa kanilang sound, no? Sa kanilang pagsasalita, no? Then yun na po yung yung math, paggamit ng math, ang tawag doon naman is creativity, no? Very creative sila sa kanilang pagwo-worship. Okay. So, yun po ang ano. Sa Christian naman, ang Christian naman ay, kung sa Katoliko, more on, ang tawag sa kanilang worship is liturgical. Liturgical. Yung, pag sinabing liturgical, ay parang ano siya, meron siyang sinusunod na pattern. No? Parang may sakramento ulit. Ha? May sinusunod na sakramento. Meron silang sunod-sunod na sequence talaga yan, no? Sequence. Now, sa atin naman, meron tayong tinatawag parang sa Seventh-day Adventist, may liturgical din. Kasi kung mapapansin mo, yung mga Adventist na mga matatanda na, pag nag-introduce ka, no? Pag nag-introduce ka ng kakaiba na sequence, nagagalit sila, no? Tapos yung iba sasabihin, hindi naman yun hindi for example yung tithes and offerings, stricto sila doon, no? Dapat susundin talaga yung song service, opening prayer, opening anong tawag nito? Opening hymn. Tapos invocation, pagkatapos ng invocation ay offertory reading. Pagkatapos ng offertory reading, receiving of the tithes and offerings. Tapos saka pa yung offertory prayer. Then after sa offertory prayer, scripture reading, pastoral prayer, tapos special number, yung congregational response pa na hear our prayer, no? Tapos anong kasunod? Special music. Special number or special music. Tapos message. Tapos pagkatapos ng message, closing song. Lately, in-introduce yung mga like appeal song, no? Kinuha yan doon sa adaptation yan sa mga evangelistic crusade, no? Nasa hour of worship, after sa speaker, meron na yung appeal song. Tapos kahit kung mapapansin mo sa ibang mga churches na Adventist, kahit yung pastor hindi nag-a-appeal, ay talagang ipipilit talaga na may appeal song na hindi naman nag-a-appeal yung pastor, no? Kasi yun ang gusto nila no? So, then pagkatapos ay closing song, tapos benediction. So yung mga matatanda, mga kapatid, no? Excuse me. Pag pinalitan mo yan, no? Napansin niyo ba na yung iba ay umaalma? No? Umaano sila? Nagpo-protesta sila, no? Na hindi yan, no? Pag pinalitan mo na yung iba na nagiging talaga, nagiging debate, no? Sa simbahan. Yung ang tithes doon na kukunin pagkatapos ng sermon. Kasi napapansin ng iba na pag ang tithes ay kinukuha doon sa sermon, after sa sermon, malaki yung koleksyon kaysa kinukuha ang tithes before the sermon. So, kaya ang iba nag-propose na after the sermon na. Ang problema din, paano kung ang speaker ay hindi magaling?
baka bumaba din yung offerings. So, yan pa, ang iba pa nagreklamo dyan. Kaya ibalik talaga doon sa unahan. So, yan tawag yan ay nagiging semi-liturgical tayo. Kahit sa Sabbath school, pag mag-introduce ka ng iba, no, merong konting drama, ang tawag sa iyo is postmodernism, no? Lumalayo ka na sa tinatawag na old-time religion. Okay. Pag nagdrama na kayo sa Sabbath school, kaya ang tawag nila ayaw nila ma-accept na ang Sabbath school is a Sabbath school eh. Gusto nila yun ay divine service. Ang tawag nila ay service talaga yun. Worship service. No? Kaya tawag nila sa mga sinauna talaga, second service ang hour of worship. No? Ako po ay lumaki sa isang simbahan na ang tawag ng hour of worship or divine service ay second service. Nang ako'y nag-aral sa school, kumuha ng ministerial o theology, doon ko nalaman sa aming pastor professor na hindi pala yon second service, kundi ang tawag doon is hour of worship. Kasi wala naman palang first service. Nag-isip-isip din ako, tama naman nga po hindi naman first service ang Sabbath school. Kasi Sabbath school nga po, no? So, yun ang Pero sa mga ating mga nakatatanda, yung pinaglakihan ko na mga ang Sabbath school is first service, no? Kaya doon sa aming panahon, dapat hindi ka nalilate talaga sa Sabbath school. Bakit? I-service yun sa kanilang treatment, no? Parang hour of worship na rin din, kumbaga. So ang treatment ng ating mga matatanda, no? Hindi matatanda sa iglesia na elder. Yung matatanda na ba ng edad, no? Yung sinauna pa, no? Pag sa Sabbath school, it is considered as an act of worship. Dapat hindi ka nalilate, no? Kasi yan worship yan yung divine worship din. Kaya ang tawag nila dyan is pangalawang serbisyo, no? Second service. Nang medyo na yung pag-iisip ng mga tao, nandoon na tayo sa tinatawag, anong tawag na ngayon? Millennial. No? Millennial. Modernized. Mga modernized, millennial. Hindi na nila masyadong inaano ang Sabbath school kasi school naman yun no? School lang naman yun So, pag sa school, kahit malate ka sa school no? May late, may tardy, may absent. Kasi school. Ang sinistrive nila na hindi talaga sila na hindi sila ma-absent, no? Yung second service talaga na sinasabi nila ng mga matatanda, no? Kaya ang aabulin nila yung hour of worship. Kaya mapapansin mo mga kapatid ang revolution ng ang pag-evolution talaga. Pag-evolve ng practices sa ating church worship ay yung yung magdadatingan na yan doon na sa mga nasa leksyon, panahon ng lesson, study, or towards the end of the Sabbath school kasi parang hindi sila masyadong interesado sa Sabbath school. Ang interesado nila is worship, no? Kaya yung iba naman ng mga church, ginawa nila ng paraan, no? Inuuna nila ang worship. Tapos, ang isusunod, Sabbath school.
Ah, so, habulan na naman. Habulan. Tinisting ko yan doon sa aking church dati, at church pastoran, na mga kapatid, baligtarin natin, unahin natin ang hour of worship kasi para maraming maka-attend ng Sabbath school, no? Kaya inuna namin ang worship, alas 8:30, hour of worship na. Oh. Marami ang talaga, maraming attendance, no? Kasi habol nga talaga, worship eh. Pero kinalaunan, nagrereklamo na ibalik na lang sa dati. Kasi ang iba ay parang sabi, gusto pa naming matulog eh, no? Tapos napipilitan na sila gumising daw ng maaga kasi maaga yung worship. Kaya yun, bumalik sa mabalik sa alas 10:30 na naman, balik na naman yung pagiging late kasi nga Sabbath school. No? So di katulad ng aming panahon na kabataan, no? Hindi kami nalilate sa Miyerkules, Biyernes, Sabbath school, hour of worship, pati pa AY, kompleto talaga. No? So, yun po ang tinatawag liturgical approach or semi-liturgical approach. No? Yung sabi pa na sa term ni Ma'am Sherlyn kanina, routinary. No? Ibig sabihin, routine na pag-worship. No? Song service, opening song, opening prayer, special number, speaker, closing song, closing prayer, uwian na sa panahon ng Vesper. No? So, yun po. Marami nang ginawa ng mga na i-revise ang ating mga pamamaraan. Pero mahina ang response. Kasi nga, mayroon din tayong espiritu na parang espiritu din ng mga Katoliko. No? Sabi pa ng mga Katoliko, kung ano ang aking kinagisnan, yan din ang aking papakamatayan. Yun na ang na-practice noon. Nahirapan tayo mag-introduce. Kahit ngayong ating small group, care group, dumaan po sa tinatawag na parang sabihin natin baptism of fire. No? Kasi ang nagiging care group natin parang sa ibang iglesia, ingay na lang eh. Ingay, no? So, tapos sa ibang church, nagpapalakasan ng buses. Kasi hindi naman talaga, hindi naman talaga fit for a small groups yung ating simbahan kasi siyempre magkakatabi. Ang principle ng small group ay outside the church na mga care group meeting. Hindi yun doon sa panahon ng Sabbath school. So, sandali lang mga kapatid, maglagay lang ako ng charger lobat. Worship. Okay, worship na tayo. Tugtog, maestro.
Tatanong siya kung tutuloy pa tayo. Hmm. Medyo nalubat yung aking laptop. Wala. Buti na lang pala nalubat. Nag-uusap pala. Nakaupo. Kasi kung sobrang lubat, ako pa naman yung naka-host. Okay, so expression, no? Worship is an art, no? So, kanya-kanyang pamaraan, expression of worship. Now, ang iba naman, ang expression ng kanilang pag-worship is through, in the olden times, through the offering of animals, no? Ang iba na naniniwala ng tinatawag na mga Diyos ng kagubatan, no? Na may Diyos sa kahoy, may Diyos sa dagat, o sa mga tubig. Okay. So, yan po ay na-practice din ng mga Pilipino. Ang tawag naman doon sa amin, ang tawag ay hadang, no? Hadang. So, in order to appease, no, yung anger ng mga gods, mag-aano sila ng tinatawag offerings. So, yun po ang kanilang expression. Sa mga pagans, to the point na mayroon na silang tinatawag na sacrificing of humans. Yes, sinasacrifice nila yung tao. Hindi lang basta animals. Dito sa Pilipinas, ang naman sacrifice ay yung itim na manok, no? Itim na manok At puti. Pinapaduguan doon sa kung ano yung iniisip nila ng mga malalaking kahoy na nandoon ang mga espiritu. Yan po yung expression. Pero kahit sa Israel, mga kapatid, merong offering like cows, no? Mga animal offerings, fruit offerings, iba-ibang klaseng offerings. So, ang offering is an expression of worship. It's an art, no? Kaya ang worship talaga is an art. No? So, Christians, wala na po yung mga offering ng mga doves, wala na po yung offering ng mga lambs, no? Pero ang offering na ngayon, in terms of money na, pera na ang ino-offer, no? Kasi dati kasi ay ang ino-offer ay mga produkto, no? Okay, yung mga products, that is an expression of offering. Si Abel, ano ang expression of offering na ginamit ni Abel? Mga gulay, Dok. Mga halaman. Mga bunga ng kanyang pananim. Abel daw, Abel. Si Abel po, si Abel. Kuhaan po, sheep. Karniro. Okay. So that was that was an expression, but it was actually God who instituted the expression, and it's because hindi lang po yan basta-basta expression of love, kundi yun din po ay may kahulugan of a coming Savior. So, tinatawag yung type, no? The type. So, yung offering is the antitype.
Okay. So Jesus was the type, no? The lamb was the antitype. But the type already met the antitype. So, yun po mga kapatid ang expression. Si Cain naman, ang ginamit niya ay kakaiba, no? Ang kanan niya man ay mga fruits, no? Fruits Ah, and plants. natuwa ba ang Panginoon doon? Hindi po. Hindi po. Ibig sabihin, ang Panginoon meron talagang prescribed, no? Prescribed na expression. So kung ano yung prescribed expression, yan po ang sinusundan, no? O sinusunod. Okay. So we're still on expression. Ngayon, sa ating kapanahonan ngayon, since wala na po yung mga animal offerings, when we speak of the theology of worship, still related to the art, no? Or expression, ano kaya ang biblical na mga sinasabi para tayo ay makapag-express sa ating pag-worship sa ating Panginoon? Kaya malaking itong worship, mga kapatid. Kasi sa mga born again, mga evangelicals, some of the evangelicals, except sa mga ibang Baptist, evangelical din sila ang tawag, no? Dito sa mga Pentecostal na grupo, ang kanilang expression ay sa pamamagitan ng pagsasayaw, no? Pagsasayaw, drums, cymbals. Drums and cymbals. Yung po'y biblical po ba, mga kapatid, ang pagsasayaw, ang paggagamit ng drums and cymbals? May mababasa po ba sa Bible Yes that po, biblical po yan. the expression of worship can be expressed by cymbals, by drums, instruments, at ito yung matindi, pagsasayaw. So anong klaseng pagsasayaw ang sinasabi dyan? No? Okay. Ayun po ba'y pagsasayaw na ano po bang sayaw yun? Waltz? Snake dance. Yung ano ba yung mga klaseng sayaw? Folk dance style? Waltz? Cha-cha? Snake dance. Ano pa ba? Snake dance. Snake dance? Ano yon? Snake dance. No? Yung po ba'y belly dance? Ano po bang dance yon? Kasi maraming klase yung dance eh. No? Kaya naging controversial po ito, mga kapatid, yung tinatawag, because si David, ang nakasulat ay David danced to the Lord. Sumayaw po si David sa Panginoon. Hindi naman nagpadala ng propeta ang Panginoong Diyos at sinansala si David sa kanyang pagsasayaw. Samantalang sa iba niyang mga ginawa na kasalanan, yung mga kasalanan niyang ginawa, pinadalhan ng propeta para sansalain. Pero yung sa pagsasayaw niya, hindi naman siya sinansala. He was not rebuked when he danced to the Lord. Kaya ang mga born again, sa kanilang art of worship, expression of worship, sumasayaw sila. At kasabay sa kanilang pagsasayaw, yung mga awitan
na sabi pa nga ay sabi pa sa akin ng isang naka ano ko sa Bible study, naka Bible sharing, no? Sabi niya, ang inyo ay kayo po ay kayo po pag umaawit kayo, silent night ang mga awit nyo. Pero kami naman pag umaawit ay joy to the Lord. Joy to the world, no? Ang ibig niyan sabihin, mga lively ang kanilang mga awit. Samantalang yung sa atin, mga patay ang ating awit, no? Sa balay sa akong Ama. Lalo na pag doon sa mga matatanda pa, no? Talagang pinalaan, sabi pa sa Bisaya, pinalanay gyud ba, no? Punong-puno ng feelings, no? Giandam sa akong Ginoo, no? Mga ganyan ng mga style. Pero ang born again, alive, alive, alive forever. Jesus is alive, alive forevermore. So yung sa kanila ay parang 4-4 ba yun? 4-4? Tayo ay 6-8, no? So ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Okay. Expression, no? Tayo pa pag gumamit tayo ng drums, ay bubugbugin ka ng bubugbugin ka ng mga yung makalumang mga Adventist, no? Yung panahon pa ng mga lolo natin, lula, na sabihin nila, hindi pwede yan, may drums. Samantalang sa Bible, di ba, Doc Laeg, may drums naman na sinasabi. Tama ba? May cymbals. Yes po, mayroon po. Nasa Salmo. May instrument. Okay. So, nandiyan na ba si Prof. Billy? Yes po. Si Prof. Billy. Kasi sa kanya ay 8:30. No? Ay, nandiyan na si Prof. Billy. So, next research pa more, no, tayo mga kapatid, dahil itutuloy natin sa next Monday yung discussion natin sa the art of music, Christian music and the art of worship, no? Tingnan natin yung mga expressions ng worship, kung ano ba ang biblical, no? Ano ba yung tama, no? Ano ba yung mga standards natin when it comes to music, no? Kasi sabihin ko na lang, in the first place, why worship is an art is because of expression, no? Expression through creativity, imagination, and skill, no? Okay. So, like for example, merong mga musicals, no? Musical na mga galing sa music, no? Yung po expression, no? Kasi sa paggawa ng music, there is expression. Kaya nga, music itself is an art, no? Kaya ang music, napaka-importante na elemento ng worship, no? Because music is an art. So, nag-jive siya that also worship is an art, no? So, ano po ba ang artful way sa paggamit ng musika according to the Bible, no? So, can we judge others the way how they interpret the use of cymbals, instruments, and drums, and sometimes yung hindi natin natatanggap na dancing, no? So, research pa more, no?
O research pa more. Kasi dapat tayo po'y biblical, no? At dahil meron din po tayong gift of prophecy, tingnan din natin kung ano po ang mga expressions na sinasabi ni Ellen G. White na hindi na sang-ayon sa isang Kristiyano na pamamaraan. Para maging balanse tayo mga kapatid. Okay, so let's have a break for 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to Professor Billy James. Kumustang gira dyan, Prof? Hello po, Doc. Medyo lumalala po. Kami dito ay nag-start na rin po dito sa North. Nakisali na rin po ang Lebanon. Pero unti-unti pa lang po. Natakot kasi ang Lebanon, baka burahin sila sa mapa. Takot sila sa Israel, pero unti-unti. Pitik-pitik lang po ng mga rocket. Minsan, pag madaling araw, tumutunog po yung siren dito. I hope hindi niyo po marinig yung siren. Baka matakot kayo kasi umuugong po kasi yun. Matagal, mga ilang minuto po yun. Sana hindi na po magtagal. Mag-open na rin po yung airport. Close pa rin. Pero ang flight po kasi ngayon, ang allowed lang po ay El Al, yung airline po ng Israel. Sakto, yung airline na nakuha ko ay El Al. So kahit magkagulo, may flight pa rin po. Hindi po matitigil. Sa ibang airline, close pa po. El Al lang po ang pwede. Kahit may gera.